Kumusta mga tol? Welcome to Tipsy Friday Pilipinas. Ako si Denison Hilbero. And for this episode, gusto ko lang mag-share ng aking comments or reaction dun sa movie, dito sa movie na The Green Bones. Na just recently available na sa Netflix. Pero originally, kasama to dun sa mga movie na kasama dun sa Metro Manila Film Fest year 2024. So, hindi lang para sa akin, hindi lang naging ganun kaugong tong movie na to noong 2024 para sa akin. Pero sa tingin ko dapat naging naging maugong tong palabas na to. Kasi yun nga, medyo sumasalamin talaga to dun sa totoong sitwasyon natin dito sa ating bansa. Okay, so kung hindi mo pa napapanood to at ayaw mong makarinig ng mga spoiler, huwag mo mong panoorin tong video. Pero kung interesado ka sa sasabihin ko, tapusin mo itong video na to, no? So, may konting reaction lang naman to na hindi naman todo spoiler. But anyway, simulan na natin, no? Yung movie na to, Green Bones, is directed by Zig Duglay, starring Dennis Trillo. So, dito tayo sa mga main characters, okay? So, ang main characters dito, si Domingo Zamora, played by Dennis Trillo. Siya ay isang convicted, nakakulong siya, no? Convicted for a murder for 10 years, no? And ang role niya rito, o ang character ni Dom Zamora, ay very mysterious, in fact, doon sa opening pa lang nung film, makikita mo na hindi siya nagsasalita. Pipi at or bingi siya, no? And nagsa-sign language lang siya. And knowing Dennis Trillo, galing talaga ng acting talaga nito eh. So, kikita mo talaga doon sa opening nung film, parang masama talaga siya, no? Pero may mystery talaga doon sa kanyang mga ngiti. Okay? Susunod na main character si Xavier Gonzaga, played by Ruru Madrid. Siya naman yung bagong prison guard, no, na i-assign dun sa San Fabian. San Fabian is a prison, no, sa malayong lugar. Pero yung mga nakakulong dun, mga malapit na ring lumaya. At siya ay meron siyang trauma kasi pinatay yung kanyang kapatid. At still grieving pa rin siya at hinahanap niya rin yung hustisya. Parang kaya rin siya nagpulis dito o pinili niya yung law enforcement to ensure na justice will be served indirectly dun sa pagkamatay ng kanyang kapatid o sister sa kanyang ate. Kaya lang may tanong nga siya sa sarili niya, no? Paano na daw niya malalaman o paano natin malalaman kung talaga bang nagbago na yung isang mamamatay tao sa loob ng bilangguan, okay? At meron din namang mga supporting characters, no, based dun sa na-research natin, na andun yung batang si Ruru Madrid o Young Xavier, played by Enzo Osorio. Kasama rin dito si Alessandra De Rossi, siya yung social worker na naging kaibigan ni Dom, no, mula nung bata pa yung pamangkin niya, yung anak nung ate niya. Nalilito pa no. So nandun din si Michael De Mesa. Siya yung prison superintendent, no, na in this film, una akala mo mabait kasi professor siya ni Dennis Trillo. So pero ni Ruru Madrid, pero yun pala isa ring korap, andun din si Ronnie Lazaro. Ang role niya dito siya si Edgardo Sevilla. Siya yung matandang inmate, no, na nag-aalaga ng pusa doon sa loob ng may inalaga ang pusa sa loob ng prison. So nandun din yung batang si Ruth Pineda, no, yung character si Ruth Pineda, played by Sofia Pablo. Siya yung older, and Shena Stevens naman yung bata, no. Si Ruth Pineda, siya yung pipi at bingi na pamangkin ni Dennis Trillo, yung anak nung ate ni Dennis Trillo. Okay, andun din si Wedel Ramos. Actually, itong
itong role ni Wendell Ramos, sa dulo maiinis ka sa kanya. Kasi parang ano siya, power grabbing din siya, pero very yung kanyang role dito talaga, mula umpisa hanggang dulo, maiinis ka. Tapos siyempre nandun din si Victor Neri, no? Ito yung asawa ng ate ni Dennis Trillo dito sa palabas ni Dom Zamora, no? Ang role ni Victor Neri dito si Kaloy Pineda. Siya naman yung kasama o isa siguro sa mga leader ng sindikato na involved dun sa palabas, okay? At may mga special appearance din sila, Kylie Padilla, Mikoy Morales, Royce Cabrera at iba pa. Okay? At syempre nandun din si Noni Buencamino. Siya naman yung respetadong parang superintendent, no? Sa prison bago na pinalitan ni Michael De Mesa sa palabas na to. Siya yung mabait, ano? At mabait siya. Tapos meron kasi dun sa film na sa San Fabian, yun yung prison. Siya yung nagpauso ng Tree of Life kung saan yung mga prisoner sumusulat sila ng mga gusto nilang mangyari or pangarap nila once na makalabas na sila sa prison. Okay? So, itong palabas na to, opening pa lang, ang galing na talaga ng acting ni Dennis Trillo. Pero mag-focus ako dun sa content ng film, no? Given naman magagaling talaga itong mga artista na to eh. Wala ka talagang masasabi sa mga actingan. So, gusto ko lang i-compare sa reality, no, dito sa ating bansa. Ang tanong kasi dyan, yun nga, parang yung tanong din ng karakter ni Ruro Madrid, paano mo malalaman kung talaga bang nagbago na itong mga nabilanggo? Lalo na kung ang kaso niya ay murder, pumatay siya. At isa pang tanong, lahat ba ng papaano mo mabibigyan ng hustisya yung mga nakulong na o nakakulong pa ng higit 10 taon, 5 hanggang 10 taon, pero mga inosente pala sila. Hindi mo na kasi mababawi yung naranasan nila dun sa loob ng bilangguan eh. So yung film na to revolves in injustice and yung pagkakaroon ng hustisya dito sa ating bansa. Sabihin na nating may kabagalan nga naman talaga. At malaki rin yung play o yung impluensya ng mga sindikato. Masakit isipin, no, na kung itong palabas na to nangyayari talaga sa totoong buhay, kawawa ang Pilipino. Sige, imagine natin si Dom Zamora, no? Talaga namang inamin niya sa palabas o inamin niya na siya talaga ay hindi daw siya mabuting tao. Kasi bago naman siya nakulong muli, no? Bago siya nahuli at nagpanggap na pipit-bingi sa sa palabas, ano na siya, may mga crime na rin siyang ginawa. Nagnanakaw siya, at kung saan-saan, no, kung ano pang ginagawa niyang crime. Nung siya'y makalaya nga, nagnakaw ulit siya eh. Kaya lang nagbago siya, itong si Dom Zamora, si Dennis Trillo. Nagbago siya kasi nakilala niya yung anak ng ate niya na pipit-bingi, yung bata. Doon siya nagbago. Parang doon na-realize ni Dennis Trillo o ni Dom Zamora na pwede pa pala siyang maging mabuting tao dahil dun sa bata na yun. At sa totoo lang, dun sa palabas kasi masama yung asawa ni Isa Calzado. Si Isa Calzado sa palabas siya yung kapatid ni Dennis Trillo eh. Asawa ni Isa si Victor Neri na involved sa isang sindikato. So, may nalaman kasi si Isa dito na masamang gawain ng Victor Neri. At gusto siyang patahimigin. Kaya naman, syempre, mother instinct, gusto niyang protektahan yung anak niya. Kaya lang, may kapansanan pa, di ba? So, kahit sino namang nanay, regardless kung may kapansanan o wala yung kanilang mga anak, poprotektahan nila yan eh. So, nagplano silang tumakas kay Victor Neri. Apparently, naunahan na sila eh. Kasi naabutan na
na pinatay na itong si Isa Calzado nung a night before nila planong tumakas ni Dennis Trillo. Ngayon, naabutan ni Dennis Trillo, si Dennis Trillo napagbintangan. No? At syempre, gustong protektahan ni Dennis Trillo yung anak ni Isa Calzado yung bata, si Ruth yung character. Kaya instead na tumakas, no, niligtas na lang ni Dennis Trillo yung bata. Iniwan niya kay Alessandra De Rossi, yung social worker na kaibigan niya. At yun na, doon na nag-evolve yung story kung paano siya nag-survive sa prison, kasi may promise siya doon sa bata, yung pamangkin niya na babalikan niya ito. No, na ililigtas niya, babalikan niya. Alam nyo, kaya naman, nagpakabait talaga siya doon sa prison. Sabi nga, from Central Prison, bago doon sa San Fabian, ito yata yung mga imaginary o fictional prison dun sa film. Okay. At yun nga, nagpakabait siya, hindi siya gumawa ng kung anumang kalokohan. Kaya lang nung bandang dulo, papatayin na pala, plano na siyang patay ni Victor Neri. Kasi parang napag-alaman na nga o kinutuban si Victor na hindi naman talaga namatay yung bata. No? Kasi nga, yun nga pala, nalimutan kong sabihin. Kaya naman nakulong ulit ito si Dennis Trillo sa palabas na to. Kasi napagbintangan siya ang pumatay nung kanyang kapatid at yung bata. No? Pero sa totoo lang, set up yun. May dumating na talaga dun sa bahay na kagrupo ng Victor Neri para patayin yung mag-ina. Kaya lang hindi nila nakita yung bata agad Si Dennis Trillo nakakita. Kaya lang nakatakas na siyempre yung killer. So, yun. Nagpakabait si Dennis Trillo sa prison for 10 years. Wala siyang bad record. Kaya lang nung huhulihin na kasi, nung bandang huli na, papatayin na siya. May plano na siyang patayin. Kasi kakuntsaba nga nung Victor Neri tsaka Michael De Mesa. Yung magkakuntsaba sila, yung mga sindikato. Sa bandang dulo, nung nagkalaglagan din sila kasi binaril sila ni Wendell Ramos. Parang power play na kasi to si Michael De Mesa, no. So talagang papatayin nila si Dennis Trillo sa palabas. Si Dom Zamora. So kung nangyayari talaga sa totoong buhay, which tingin ko naman nangyayari talaga, kawawa talaga yung mga Pilipino na nakulong pero wala namang sala. At the same time, paano nga naman yung isang mamamatay tao, no? Paano malaman na nagbago na ba talaga siya at talagang deserving niyang makabalik sa kalayaan? Kasi alam niyo sa prison, wala naman akong experience based lang sa mga napapanood tsaka mga naririnig ko sa YouTube, sa internet, at sa Facebook, mahirap daw talaga. Sobrang hirap. Kaya kung hindi mo daw i-cherish yung freedom at yun nga, magsisiga-sigaan ka sa labas at gusto mong ipakita yung pagkalalaki mo, yung tipong magkatitigan lang kayo, gusto mong banatan yung nakatitigan mo, o kaya gusto mong saktan, no? Yung kapwa mo dahil nagbanggaan yung mga sasakyan ninyo. Pag nandun na kayo sa loob ng prison, magbabago na talaga. Siguro isa dito yung privacy, no? Yung freedom of privacy. Sa prison, wala nang privacy. Kasi nga, sama-sama na kayo. Alam niyo naman, siguro napanood niyo na yung mga ibang documentaries or about sa kulungan dito sa Pilipinas. Talagang punong-puno na. No? Hindi na magkaigi. No? Talagang tabi-tabi na ako matulog. So, paano ka magbabanyo? Talagang, at saka yung mga napanood ko, paano yung mga pangkat, magkakaroon ko na ng mga pangkat, So, mas lalong masakit itong katotohanan kung yung nakulong, wala naman palang sala. Isipin mo, dadanasin niya yung ganong sistema sa loob. Pero at the end of the day, wala naman pala siyang kasalanan. So, may kinalaman din yung justice system natin dito sa Pilipinas. So, yun, paano kaya natin ito masisaayos bilang isang Pilipino? Siguro iwasan natin yung
yung makapasok sa loob. Siyempre, iwasan natin gumawa ng masama, iwasan natin as much as possible, ano. At sana rin sa mga kapulisan o sa mga law enforcement, pati yung mga justice system natin, talagang kung kaya, mas bilisan pa. So, just imagine, mayroong buhay na nasayang. Tapos, wala naman pala siyang kasalanan. At mahirap sa loob. Marami na ako napanood na research and interviews talaga. Kung iisipin, napakahirap. Kaya itong The Green Bones na palabas na to, actually similar to dun sa isang American film. Nakalimutan ko yung title pero about prison din. Actually dramatic to. At hindi iba to sa nangyari talaga sa ating bansa. At isa pa pala sa gusto kong sabihin, itong character ni Dom Zamora, instead na gumanti siya dun sa asawa, dun sa nag-set up sa kanya, parang wala siyang ibang goal kundi balikan lang yung pamangkin, yung bata. Gusto lang niyang makabalik, makasama ulit si Ruth, yung bata, yung pamangkin na pinangakuan niya. At yun lang, kasi kung ako ang nasa lugar siguro na sinet up ako, baka magbago yung pananaw ko baka gusto kong gumanti. Pero siya hindi, gusto lang niya makabalik sa pamangkin niya. Yun lang yung naging parang driving force niya, motivation niya para makalaya muli. At nagustuhan ko rin nga pala yung konsepto ng Tree of Hope, kung saan yung mga person deprived of liberty, sinusulat nila kung ano yung pangarap nila pag nakalaya sila. At kakaiba yung kay Dom Zamora doon kasi gusto niya maging mabuting tao. Kasi sa opening ng film pa lang, sinabi niya talaga na hindi siya mabuting tao. Pero ngayon, gusto niya maging mabuting tao. At kung tatanungin niyo ko anong rating ko dito, siguro mga nasa 9.5/10. Maganda to. Talagang pang hindi lang pang MMFF, late lang na-upload sa Netflix pero at least naihabol at saka na-upload siya. Kasi maraming lessons na matututunan dito. At syempre, so kaya ano masasabi niyo sa palabas na to, I suggest panoorin niyo. At kaya lang na-spoil na kayo kasi tinapos nyo tong video na to. So kung mahilig kayo sa mga ganitong content, supportahan nyo naman to, Tipsy Friday Pilipinas. It's about our culture and community, society, and ating lipunan at ang ating kultura. Muli ako si Denison Hilbero and this is Tipsy Friday Pilipinas. See you on the next episode.